So ngayon, update tayo dito sa may St. Mary Magdalene. Kita nyo, yung mga stall, talagang at tingnan din natin yung mga yung wala pang tao, ano na nangyari. Kasi, siyempre, sayang na matitirhan. Diba? Check na natin sound natin. Okay, so, tuloy na tayo. Yun, mukhang nagluluko yung isang mic natin. Kaya, pinalitan natin. At makikita nyo, maaga kasi ngayon, wala pang masyadong, tao. Sa hapon talaga itong lugar na to napupuno ng tao. So, tingnan din natin itong mga block, itong paligid. Katulad nito, nagalit na talaga. Mabuti na rin, no? Okay, so katulad itong bahay na to, malapit to dito sa wala pa rin nakatira. Although meron ng ibang mga na-relocate, pero ito, katulad ito, bakante pa. So, sayang. Diba? At ayan, nasira na rin yung bintana. At yung mga doorknob nila, nagkanda wala na. So, yun siya problema. At saka nakakapag-inayang din na dapat, paterhan na lang ito kung sino yung talagang qualified na maging beneficiary ng pabahay. Ay, natitingga lang. Magandang umaga po. Kasama ko po kayo sa video ko na yun. Okay lang. Kumusta po kayo? Ang ganda naman po ng halaman po ninyo. Ang tataba. Thank you po. Ayun, siyempre may mga na-relocate na rin. Kikita nyo rin naman talagang pinagbuti nila at ito. Ang ganda. Nagtanim sila ng para mapakinabangan yung lupa. Galing, di ba, ng idea? So may mga tao rin talagang sinisinop nila yung ibinigay sa kanila. Hindi naman bigay, babayaran din naman eh. Gandang umaga po. At ayun nga lang, nakakalungkot kasi ang dami pang mga bahay na wala pang nakatira. So, natitingga lang talaga siya sa madaling salita. At ayun yung parang hindi maganda sa mga pabahay. Kasi na dapat matirhan o patirhan sa mga possible o mga mga dapat o qualified beneficiary. So, daming kaso. Diyos mo, nakakatakot. Kita nyo to, wala na yung tulad nito, sira na. Dito lang yan sa may St. Mary Magdalene. Pasukin natin itong isa. Dito nyo yung tsura. Diba? Nice! Nakakalungkot na makita yung mga ayos na pwede nang tirhan, so na hindi pa din mapatirhan. So, kompleto na halos lahat to eh. Ang kulang na lang talaga nito yung taong qualified, na maging beneficiary sa pabahay ng gobyerno. Ayan, Ang dami pa nito. Kaya yan, kita nyo, binandalize na rin. So, siyempre, ng mga masasabi kong nakatira dito kasi wala naman iba eh. Although, hindi natin mapipipit, pero sino pa ba yung gagawa niya? So, siyempre, yung mga na-relocate na nandito, since na walang tao to, since na nakatenga ito, since na nakatiwangwang ito, anong mangyayari dun sa mga mababait, ng mga kababayan natin? So, ayan, Pag ang dami pa yan, halos wala, Di ba? Ayan, puno pa. Pero paglabas natin dyan, napakasigla na dyan kasi yung talipapa ay talagang napakadami ng mga customer. Magandang umaga po. Tay, kumusta po? Kasama ko sa video ko. Ga-update lang Salamat, Tay. At ayun, ito na yung highway.
So pagdadating ng hapon, ito na dito na yun, puro talipapa yung makikita nyo. Oh. Pero yung mga pinasok natin, ito dito lang sa kabila. Oh. Yung mga pinasok ng black. Tsaka doon sa kabila na yun. Ang dami pa rin bakante. Pero dito sa kabila, halos puno na. Pero may mga iba, nakapanghinayang lang. Kasi kita natin yung kondisyon na ng bahay na dapat matirhan na o magamit na ng mga talagang magiging beneficiary o legit na magiging beneficiary. So natitiwangwang siya, nasasayang siya, no? O ito, pasok din tayo dito, katulad tong isa na to. Diba? Ito matino-tino pa to dahil gawa pa yung kanyang divider para sa room. Diba? Mas mainam-inam pa pero ayun lang. So, tiwangwang din talaga siya. Pero nakita nyo rin naman yung ibang mga bahay na may mga tao na pinagaganda na talaga nila yung bahay. So, yung mga residente, na mga na-relocate, talagang nagsusumikap din sila na tumira ng maayos, no? Sa pabahay ng gobyerno. So, ito yung mga gusto ko, yung mga ganitong lupa, ginagawa nilang kapakipakinabang doon sa mga masisinop na mga nare-relocate. Diba? Well, talagang kayo na talaga yung nasa sarili nyo na yung magiging ikabubuti talaga ninyo. Ika nga kung merong matatanim, merong maani. So, yan, katulad din nito. So, tiwangwang din. Diba? Pasok tayo. So sayang, nakakapanghinayang. Ang daming mga kababayan nating naghahangad na magkaroon magkabahay, no? Sa kabila ng hindi magandang sa mga lugar ng pabahay dahil siyempre yung isa sa talagang problem ng mga nare-relocate yung hanap buhay, yung trabaho. So since na probinsya ito, hindi naman talaga ganoon kadali, no, na makahanap ng trabaho. So ayan, oh. Ang dami pang bakante talagang bahay. So ito, galing, oh. Nakatuwa, oh. So ayan, ito mga bakante pa to. Nawala na halos, kung yung mga video natin, mga present video natin, halos kumpleto na to. Maayos na. Talagang ang kulang talaga nito yung taong titira, yung beneficiary talaga. Yun na lang yung kulang niya. Pero sa ilang taon na nagdaan, yan, itsura niya. So, nasisira na lang. So, nabubulok na lang. Hindi napapakinabangan. So, ano kayang gagawin dyan nung initsay? No? At hindi pa nila mapatirhan sa mga legit na beneficiary. Dami na nga lang aso dito. Kita nyo kanina, nadaanan natin isang block doon. Dumadaan lang tayo, tinataho lang tayo. Tsaka hinahabol tayo. Ito dito. Ito halos puno na. Pero, ang dami pa rin bakanting bahay. No? Nakakapanghinayang talaga kung iisipin mo. Although marami na ring tao ito rito sa lugar na to. Pero magandang umaga po. Bilaan aso. Gandang umaga. Dito sa block na to halos mga 50% na yung mayroon ng mga nakatira. So yun, tulad nito. Ganda na, di ba? Yung iba, napapaayos na talaga nila yung lugar nila, yung bahay nila. Pero yung mga bakante yung problema kasi nasasayang, nasisira na lang. Ganda umaga. So yun, lusot na ulit tayo dito sa kabila. Dito sa kabila halos puno na. No, halos may mga nakatira. Yung kabilang side lang, itong left side, no? So ito na yung talipapa. Kaya kanina nandun lang kayo. So kita nyo itong lugar na to, ito na yung naging sentro, no, ng talipapa. So di na talaga kailangan pumunta ng palengke. Yung mga residente dito sa may balay,
no? Hindi lang dito, halos lahat ng mga malapit na pabahay, so halos dito na sila namamalengke kasi ang problem is dito yung pamasayong transpo mo papunta sa palengke. Since na ito, na-establish na itong talipapa na to, naging magaan na sa mga residente. At itong lugar na to, itong talipapa na to, nagiging masigla ito pagdadating ng hapon. So, ang daming mga residenteng nagpo-foot up ng kung ano-anong mga paninda no, na pwede nilang ibenta. Halos itong kalsada nagiging busy talaga. So ngayon kasi umaga, medyo pagka umaga itong lugar, medyo hindi ganun kano. Except pagka Sunday and Saturday, talagang kahit umaga, ang dami na ring tao rito. At makikita rin naman natin, hindi mo na kailangan pumunta ng palengke. No? So dito lang, mabibili mo na kung ano man yung mga pangangailangan mo sa pagkain. So, pasok tayo dito sa kabila. Kung anong condition dito. Pasukin din natin yung kabila doon. Sa kabila doon. Pasok tayo dito sa kabila. Kasi parang wala din lang ano. Parang meron pa mga bakante. So ito. So ayan, katulad nito. Halos marami pang mga bakante sa bandang kaliwa noon na mga pabahay dito sa may St. Mary Magdalene. So ayan, tulad nito. So ito, patay lupa. Buti mabait yung aso. Hindi siya nanahol. Ang iba napaka-aggressive. So ito, bakante din, no? Ay, sayang, no? Panghinayang. Nakita nyo naman yung mga, meron ng mga tao, meron na nakatira. So nakita nyo kung ano na yung development. Sasabi rin talaga natin na yayamanin yung mga nare-relocate. So since yung iba din, kuminsan mga nagko-comment na may hirap ba talaga yung mga tao na na-relocate sa pabahay. So kuminsan makakatawa ka kasi parang ang gusto na lang nila makikita na lugmok yung mga kababayan natin. Parang ayaw bigyan ng pagkakataon na kahit pa paano gumagaan yung buhay. So nakikita natin na nagkakaroon na napapaayos nila yung pabahay ng gobyerno, nade-develop nila, nagkakaroon ng kunting mga gamit o anuman. Nakikita nating maganda yung nagiging result no, ng mga na-relocate sa pabahay ng gobyerno. So parang kailangan nating i-down na makita na kumbaga bakit may mga kagamitan, may mga sasakyan, bakit napaganda na yung bahay, bakit may mga ganong question natin sa mga nare-relocate sa mga pabahay. Parang ayaw natin silang kahit pa paano sabihin, umunlad yung buhay nila. So hindi naman habang buhay, talagang tawag dito, wala na lang yung mga kababayan natin. So bigyan naman natin sila ng pagkakataon. So, nagumaan yung buhay. Diba katulto? Ito ang galing. Water supply na pala yung ino-opisina. So dito, siyempre parada ng tricycle pa rin. At ito yung pinakaano ng talipapa. Kaya, di ba? So, ngayon, okay, so yun yung update natin dito sa may St. Mary Magdalene. Makikita rin natin na well, ang dami pa rin mga bakante. So, ibig sabihin, wala pa rin nakatira. Ang dami pa rin talaga mga bahay na nakatenga. So, yung kabilang wings nung pabahay, siguro kung mga 50%, no? Na bahay ay bakante pa ako. Hindi natin alam na tawag dito, may naka-reserve na, pero hanggang kailan ba marireserve na lang yung pabahay na to? Bahay na yun, o yung pabahay ng gobyerno, kaysa sa mapaterhan na doon talaga sa mga beneficiary, yung mga legit talaga, di ba? So kasi nakakapanghinayang lang eh. So ayos na yung bahay, dahil ang tagal matira, nasira na lang uli. So yun yung nangyayari, okay? So
Yun na nga, kayo na nga bahalang mag-isip bakit ganun. Di ko rin siya mapagtanto eh. So, ayun lang yung video natin dito sa may St. Mary Magdalene sa pabayan ng gobyerno. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood. Maraming salamat. Medyo, tawag dito, matagal tayo walang video. Kasi nagbakasyon tayo, no? Umuwi tayo ng probinsya. Nagliwalilo ng konti, ika nga eh. Wag naman puro trabaho. Liwaliw ng kaunti. So, kaya natagalan tayo walang video. Halos 1 linggo, tsaka napakadalang video natin. At kakatuwa yan. Oh. Pero ng basketball court, saan yan yung school? Kaso sa dami na ng residente dito, hindi lang dito, sa Balay. So, doon din. Kasi, ang dami talagang pabahay dito na malapit lang. Hindi na ma-accommodate yung mga estudyante, no? Sa school na yan. Sa school na yun. Kaya, parang, hindi na ata sila nag-accept kasi nga, hindi naman din ganun kalaki yung school. Diba? So, talagang, dinadagsa din sila ng mga enrollees galing sa mga pabahay ng gobyerno kasi unang-una, save sa pamasahe. Ang laki ng tipid. Kasi 20-20, balikan 40 na. So kung baby pa yung estudyante mo, mga grade 1, grade 2 ka lang upang hatid sunduyan, well, malaking bagay. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa inyo.